Hi, good afternoon. Once again, this is Dr. Adrian Tenerife Sacristan at welcome sa Kuya Prof TV at ito ang Gear Shifter. The Gear Shifter. Mga kaibigan, iba po ang setup natin ngayon. Nag-iba po tayo ng background. Okay, green screen. Mamaya makikita mo magbabago ang ating background. Okay, yan po yung aking ginagawang mga strategy dito para maiba-iba naman yung ating mga ginagalawan, maiba-iba naman yung ating pinupuntahan. Para naman medyo may makikita rin kayong iba sa ating mga pinapakitang video araw-araw dito po sa The Gear Shifter. Siyempre, dito naman yan sa Kuya Prof TV o The KP Television. Ngayong araw, ibabahagi ko po sa inyo sapagkat usong-uso talaga nung pumasok yung pandemya, itong tinatawag na work from home arrangement, di ba? Yung mga teachers, nagtatrabaho sa bahay, nagtuturo sa bahay. Yung mga office workers, dati nasa office, ngayon nasa bahay na lang sila gumagawa ng mga trabaho doon. Pero mga kaibigan, may problema na ako nakikita sapagkat gumigising sila irregular, then tatutulog sila, hindi rin pare-pareho, minsan gabing-gabi na. So bibigyan natin ng sistema yan sapagkat naapektuhan yung ating productivity doon sa mga nangyayari yan. So ngayong araw mga kaibigan, ibabahagi ko sa iyo yung 5 o 6, okay, rather 6 na productivity tips para sa mga work from home mom and dad na ngayon ay nasa bahay lang at kumikita naman syempre, pero bakit ba bumababa yung productivity nila o bakit masyado silang napapagod? Ito po yung mga dapat nating tandaan. Una, establish a morning routine. Dapat kung ano yung ginagawa natin noong tayo nagtatrabaho pa during the face-to-face arrangement, dapat ganun din. Kung gumigising ka noon ng 4 o'clock, gumising ka pa rin ng 4 o'clock ngayon. Siyempre, importante yan. Ako hanggang ngayon, 4 o'clock, gising na, pero minsan bumabahon ako ng 5 o'clock. Pero iyan po yung aking kinagisnan. Iyan yung routine eh. Routine na natin yan na hindi na talaga mawawala. Kaya lang, nung pumasok yung pandemya, sabi natin, anyway, nasa bahay lang naman eh. Siguro kahit tanghali ng gumising, okay lang yan. Pero mga kaibigan, naaapektuhan po yung ating productivity kapag ganun yung ginagawa natin. So it is very important to establish that morning routine para naka-schedule pa rin yung ating mga ginagawa, di ba? So etong mga background na nakikita natin dito mga kaibigan, ibang-iba yan. Morning routine talaga eh, no? Nakakatuwa na pagising natin, ganyan yung makikita natin. Pagising natin, ito yung gagawin natin. So iba-iba talaga mga kaibigan. Napaka-importante na gagawin natin yung tinatawag na morning routine na yan. Iyan pa yung una. Pangalawa, create a designated work area. Dito po sa bahay, nag-design talaga, inisip talaga namin na may isang lugar dito na ito yung magiging office ko, ito yung magiging virtual office, ito yung magiging studio ko. Talagang pinaayos po namin ito. At dito ako magtatrabaho pag work time, pagka kailangan magtrabaho, dito po ako pumupunta. At sa tingin ko, mas nagiging productive ako sapagkat tinitreat ko to as talagang office, tinitreat ko to as talagang pag nandito ako, trabaho. Paglabas ko dito, iyon yung aking lunch, meal, or break time. So, yun po. Sa loob ng kwartong ito, sa loob ng opisinang ito, trabaho yung aking gagawin. Ito yung aking designated area sa bahay kung saan magtatrabaho tayo. Okay? So, yan po yung pangalawa. Pangatlo, stay connected. Bagamat nasa loob ng bahay tayo nagtatrabaho, dapat connected pa rin tayo sa mga kaibigan natin eh. Kaninang umaga lang nakipag-chat ako sa isang kaibigan at may plano kami na this Sunday magkakaroon kami ng parang virtual gathering ng mga magkakaibigan nung face-to-face pa at magkikwentuhan kami, pag-uusapan namin yung mga bagay na syempre pinag-usapan namin before, yung mga experiences namin at yung hanggang ngayon kung anong ginagawa namin, ipabahagi namin sa bawat isa yan, kumustahan, syempre, importante yan eh. You have to stay connected with your friends, you have to stay connected with your family, minsan sa loob ng bahay dahil online, minsan magkikita na lang kayo sa labas, sa dining table, kakain, minsan hindi na kayo nag-uusap kasi busy sa lahat ng mga ginagawa online. But again, you have to stay connected. Stay connected with your family, sa loob ng bahay. Dapat nagkikwentuhan pa rin kayo. Hindi lang online yung connection. Hindi lang yun yung sinasabing stay connected. But bagamat mahirap ngayon, yung sinasabi nating stay connected na nasa malayong lugar,
Pwede kayo mag-usap through Messenger, may technology dyan na pwede nyong gamitin para makapagkwentuhan, makapag-usap, magkumustahan kayo. So you have to stay connected. Importante po yan mga kaibigan na ikaw ay connected sa iyong mga mahal sa buhay. Yan po yung pangatlo ng ating pinag-usapan na 6 productivity tips for those who are working from home people or workers. Okay? Yung pang-apat po, you have to take break. Take a break. Pagka napagod ka, kung ano yung break time mo sa office, nung nagtatrabaho ka pa during the face-to-face, kung 3 o'clock yan, lumabas ka ng office mo sa iyong lugar, huminto ka sa trabaho, lumabas ka, mag-break ka, mag-merienda ka. Kapag ka mag-lunch ka, anong oras ba yung lunch mo sa office before? Kung 12, mag-lunch ka. Huwag mong isipin na dahil nasa bahay ka lang anytime, pwede ka mag-lunch, pwede ka mag-break. Importante yan mga kaibigan. Importante na nagbe-break ka, importante na nagpapahinga ka rin. Huwag mo masyadong sagarin yung sarili mo. Mapapagod ka rin. Huwag mo isipin na nasa bahay ka lang dahil ang bahay ay pahingahan. Di ba? Huwag mo isipin na nagpapahinga ka dyan. Nagtatrabaho ka dyan, kaya pagka oras ng pahinga, magpahinga ka. Pag oras ng kain ka. You have to take a break. Importante yan. Do not deprive yourself of this opportunity to take breaks. Understood? Malinaw yan. Sana malinaw mga kaibigan at sana ginagawa natin. Panglima, work your normal hours. Ito yung problema. Ito yung problema mga kaibigan. Dahil na nasa bahay ka lang, iniisip mo na hindi ka naman babiyahe, hindi ka naman matatraffic, kahit anong oras ka na lang magsimula ng trabaho mo dahil work from home, yun yung gagawin mo. Dahil nasa bahay ka lang, kahit anong oras mo maisipang magpahinga, yun yung gagawin mo. Maling-mali, di ba? Maling-mali na hanggang hating gabi nagtatrabaho ka pa rin. Maling-mali na umaga nagtatrabaho ka o hindi mo ginagamit yung umaga mo sa trabaho, then pagdating ng gabi doon ka magtatrabaho, maling-mali. Pero kung gusto mo parang night shift ka, magpahinga ka sa umaga, huwag mong pagurin yung sarili mo sa umaga, then sa gabi ka magtrabaho. If you think you are more productive during the night shift, di ba? Pero kung hindi naman, huwag mong sagarin yung sarili mo sa trabaho. 8 hours lang, that is enough. Yun lang. Huwag mong sagarin, may mga iba ka pang dapat gawin. Yung oras dapat ginagamit mo rin na makipagkwentuhan ka sa mga kaibigan mo, sa mga pamilya mo, sa mga mahal mo sa buhay. Huwag puro trabaho. So, magtrabaho ka lang. Follow this work, schedule, yung normal hours schedule. Sundin mo pa rin. Remember, doon ka binabayaran. Remember, hindi ka nabubuhay para magtrabaho. Ikaw ay nagtatrabaho para mabuhay. Importante yan. You have to work the normal work hour schedule. Yan yung panglima. Yung pang-ani, mga kaibigan, eto, napaka-importante nito. You have to take enough sleep. You have to take enough rest. Importante yan. Magpahinga ka. Kung dati nung face-to-face, nagpapahinga ka, 10 o'clock, matutulog ka na, gawin mo pa rin ngayon, 10 o'clock. Huwag mong isipin na nasa bahay ka lang at kaya mo nang sayangin yung mga oras niyan para sa pahinga. Huwag ganon. Alagaan mo yung sarili mo, importante yan. Tandaan natin na kung ano yung ginawa mo sa sarili mo, maganda man yan o pangit, ikaw rin yung makikinabang yan. Kung pangit yan, ikaw yung magsasuffer. Kung maganda yan, ikaw yung magbe-benefit. So, anong dapat natin gawin? Importante mga kaibigan na ikaw ay marunong magpahalaga sa iyong kalusugan. Magpahinga. Importante yan. Magpahinga ka. Huwag mo abusuhin yung sarili mo. Maliwanag ba yan mga kaibigan? Importante yan. So, para maging produktibo ka sa work from home arrangement, sundin mo yung 6 na tips na yan. Sigurado ako magiging productive ka. Sigurado ako tataas yung productivity level mo. Huwag kang loser. Dahil ang loser, hindi sumusunod sa mga panuntunan na itinakda para sa pangalagaan yung katawan, yung sarili, at pangalagaan syempre yung ating ginagawa para sa iba. So, importante po yun. Muli, this is Dr. Agrin Tenerife Sacristan na laging nag-iyon sa inyo ng mga kandagang change your life now by changing your mindset. Kilos-kilos! Ayos! Kuya Prof. Kuya Prof, si Kuya Prof, si Kuya Prof.